kuya, araw-araw ako nagkakasala, araw-araw din ako nagre-repent, paulit-ulit na lang, hindi ko na alam ang gagawin, nahiya na ako sa Panginoon. So kapatid ko, kung isa ka sa nakakaranas niyan, gusto ko sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa, okay? Alam mo, yan ang problema sa pinagdadaanan lagi ng maraming Kristiyano sa panahon na to, no? Yung pagkakasala, nagkakaroon tayo ng condemnation. Alam ko hindi madali yan, no? So kapatid ko, kung bago ka dito, please consider subscribing muna, no? Alam ko lahat ng mga napapanood nyo dito, yung mga galing din sa TikTok na hindi kasi kasya, na paulit-ulit tinatanong sa akin. So nakita ko, isa to sa pinaka, mahabang question sa akin. Ang dami nagtatanong, ang dami interesado, ang dami nanghihina. Kuya, paano bumalik? Kapatid, kung isa ka sa mga tao, Kristiyano, lingkod ka na ni Lord, malalim ka dati, on fire ka, tapos nakakadama ka ng pagbagsak. Kapatid, ito lang masasabi ko sa'yo. Gusto ko alalahanin mo si Pedro. Alam mo naman yung story ni Pedro, di ba? Sa gospel, no? Alam mo ba nung gabi na yon, si Judas saka si Pedro, nagkasala sila pareho sa Panginoong Hesus. Pero alam mo ba, mas matindi yung ginawang kasalanan ni Pedro. Bakit sabi ng Panginoon ganito? Sino mang magkahiya sa akin sa harap ng mga tao, ikahihiya ko ni sa harap ng Ama at sa harap ng mga anghel. So alam mo, hindi nagjo-joke si Jesus nun, kapatid, kung sinabi niya yun. Pero tingnan mo, di ba? Ilang beses na kinahiya, tinatwa, di ba, ni Pedro si Jesus 3 beses bago tumilaok yung manok. Imagine mo yun. Pero tingnan mo, anong ginawa ni Pedro, kapatid? Sana tularan natin si Pedro. Hindi siya umalis sa piling ng mga kapatid niya. So kapatid, kung ikaw, Christian ka, nagkakasala ka, kapatid, wag kang aalis, wag mo sasabihin sa sarili mo na ayoko na. Kapatid, wag. Kasi wala ka naman pupuntahan eh. Tandaan mo yung demonyong gusto ka ng demonyong patayin. Gusto ka ng demonyo wasakin, pero hindi ka mahawakan ng demonyo kasi katabi mo ang Panginoon. Kapatid, ganun din. Wala ka naman ibang pupuntahan, magstay ka na lang, nakakaya, okay lang yun. Maganda ka, nakahiya ka pa eh. Ibig sabihin yan, genuine pa yung puso mo. Tingnan mo si Pedro, di ba hindi siya umalis sa piling ng mga disciple? Si Judas, anong ginawa? Nagsulo. Ano nangyari kay Judas? Kapatid, tandaan mo, ayun ang gusto ng demonyo, magsulo ka. Para pag mag-isa ka na lang, wala ka ng ka-prayer partner, doon magagawa na ng demonyo yung gusto niyang gawin sa'yo. Pero tingnan mo nangyari kay Pedro. Nagstay siya sa piling ng mga disciple. Kaya durog ang puso niya. So anong ginawa ng Panginoon? Kapatid, na-restore siya, di ba? Sa huling chapter ng John, ang ganda, isa yun sa pinaka-paborito ko. Bumalik ang Panginoon, tinawag siya ulit. Kapatid, alam mo ginawa ng Lord sa kanya? Na-restore siya. 3 beses din siya tinanong kasi 3 beses niyang kinahaya si Jesus. So kapatid, nagkakasala ka. Ganon din yun, ilang beses ka nagkakasala, ganon din yun kapatid. Ganon karaming beses ka patatawaran ni Jesus kasi ganon kanya kamahal, walang hanggan. Kasi tatanong lang naman sa inyo ni Jesus yung tulad ng tanong ni Jesus kay Pedro. Ito yun. Anak, mahal mo ba ako? So kapatid, yun, tatanong ko sa'yo. Mahal mo ba ang Panginoon? Kung ang sagot mo is yes, yun, kapatid, magstay ka. Okay, tandaan mo yan. Hindi ko sinasabing gawin mo lisensya yung pagmamahal ng Lord. Pero ikaw, genuine yung pagsisisi mo, nadi-discourage ka na kasi paulit-ulit kasalanan mo. Sabihin mo sa'yo, kapatid, ang habag ng Diyos ay bago tuwing umaga. Sana ang tularan mo si Pedro, wag si Judas, kapatid, okay? Alam mo, one day, sabi ni Jesus ganito, mahal mo ba ako? Pakainin mo mga tupa ko. Tapos tinanong siya ulit, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon. Alagaan ang mga tupa ko. Tapos tinanong siya ulit ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman yung lahat na mahal ko kayo. So kapatid, ang mahalaga doon nasa puso mo, mahal mo pa ba si Jesus? Okay, kung sagot mo is yes, patuloy ka lang, okay? Tingnan mo nangyari kay Lord. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Pinag-pray na kita noon pa man bago mangyari yung yung dadalhin siya sa palasyo, 'di ba? Ano sabi ng Panginoon? Pinagdasal ko na sa Ama na palalakasin ka niya. Alam mo kapatid, ganito, one day palalakasin ka ng Lord. Tingnan mo si Pedro, yung naging leader ng mga apostol doon, 'di ba? So kapatid, alam mo, one day yung kahinaan mo na yan, magiging kalakasan mo yan. Tapos one day, mga mahina, palalakasin mo sila. Gaya na nangyari kay Pedro, nadapa siya 3 beses, ni-restore siya ng Lord, mas lalo lumakas pananampalataya niya, mas lalo naging maganda yung relasyon niya sa Panginoon. Alam mo kapatid, one day magiging inspirasyon ka ng marami. Hindi dahil puro magaling ka lang, hindi dahil puro magaganda nangyari sa iyo, kundi dahil yung mga pagbagsak mo, magiging inspirasyon nila. Nasabihin nila, ay ito si kapatid na ganito, ilang beses ito nadapa, ilang beses ito nagkasala, pero nagpapatuloy pa rin. So kapatid, magpatuloy ka lang, mahal na mahal ka ng Lord, tandaan mo yan ha. So ayun kapatid, sana maging encouragement to sa iyo, no? So please consider subscribing din, share mo to sa mga kakilala mong pinanghihinaan din. And kapatid, higit sa lahat, no, na
Focus your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Okay? So God bless. Kita tayo sa susunod na video.